Matapos malaman ni Yang Chun ang nangyari, napaupo siya sa sahig at tahimik na nag-isip. Naalala niya ang sinabi ng matanda sa kanila habang kasama niya si Yan Zhao, na ang Dark Knight Palace Master ang kanilang natukoy mula sa mga impormasyong nakalap tungkol sa mga miyembro ng squad na inatake. Nabahala siya nang malaman na ang Master ng Dark Knight Palace ay isa sa mga unorthodox na emperador, na sinasabing nasa tugatog ng mga unorthodox na paksayon, sa kanyang nakaraang buhay, isa itong lalaking hindi kailanman umaalis sa palasyo, kahit noong panahon ng digmaan ng mga sekta o sa pag-atake ng alyansang militar. Ngunit sa pagkakataong ito, lumabas siya at nagpakita sa harap ng 5th Swords Unit, kasabay nito, inatake pa niya ang 2nd Elder at dinukot si Weeby. Dahil dito, nabalitaan niyang isinama ng pinuno ng angkan ang 1st Sword Unit upang hanapin ang salarin. Sa narinig niyang yun, napakuyom ng mahigpit ang kanyang kamao, lalo pa itong tumindi ng idagdag ng matanda na umalis din ng Sword Queen upang tumulong, ngunit hindi sila sigurado kung kailan ito babalik. Kinagabihan, makikitang lumabas ang banal na manggagamot mula sa isang silid habang napabuntong hininga. Sinabi niyang pinagpawisan siya dahil sa matinding presyon ng paggamot, ngunit may napansin siya sa isang tabi. Nang makita niya si Yang Chun na nakaupo sa sahig, labis siyang nagulat at agad nagtanong kung kailan pa ito bumalik. Biglang tumayo si Yang Chun at nababahalang sumigaw sa Divine Doctor, tinatanong kung ayos lang ba ang 2nd Elder, lubos namang ikinagulat ng matanda ang kanyang ginawa. Dahil dito, napaatras ang matanda at halos bumagsak sa sahig. Kaagad namang sumiklab ang kanyang galit kay Yang Chun, at tinanong kung bakit ito sumisigaw sa kanyang harapan. Matapos ang pangyayaring yun, pumasok sila sa silid kung saan nakarete ang 2nd Elder, ibinanggit ng banal na manggagamot na natapos na ang paggamot. Ayon sa kanya, ang sugat nito ay sapat upang ikamatay ng isang ordinaryong tao. Ngunit pinipigilan niya ang pagdurugo gamit ang kanyang chi, kahit nawala ng malay ang matanda. Ang kanyang kakayahang mag-regenerate ay tunay na nasa ibang antas, samantala, tahimik at malungkot na nakaupo si Yang Chun habang pinagmamasdan ang kalagayan ng 2nd Elder. Pagkatapos, nagtanong siya sa banal na manggagamot kung alam ba nito kung kailan magigising ang matanda, napabuntong hininga lamang ang manggagamot at sinabi na kung alam niya kung paano hulaan yon, magiging manghuhula na siya at hindi na isang manggagamot. Gayunpaman, sinabi pa rin ng doktor na malamang ay magigising ito sa loob ng 4 na araw. Kaya huwag siyang mag-alala. Nang marinig yun, bahagyang nainis si Yang Chun, iniisip na sana ay sinabi agad yun. Napangiti naman ang banal na manggagamot na tila nang aasar at tinanong kung bakit siya naghihintay roon gayong wala naman siyang maitutulong sa pasyente. Nagpaalam muna ang banal na manggagamot at humingi ng tulong sa kanya. Sinabi niyang maglalakad muna siya upang magpahinga, kaya inutusan niya si Yang Chun na bantayan muna ang pasyente habang wala siya. Masakit na raw ang kanyang katawan matapos gamutin ang napakaraming pasyente sa mga nakaraang araw. Sa pagkakataong yon, naiwan si Yang Chun kasama ang 2nd Elder na wala pa ring malay. Malalim siyang nag-isip, alam niyang may nagbago, sapagkat hindi ito nangyari sa 2nd Elder o kay Weeby sa kanyang nakaraang buhay. Malungkot niyang naisip na marahil ito ang epekto ng mga pagbabagong ginawa niya sa nakaraan. Habang pinagmamasdan ang malubhang kalagayan ng 2nd Elder, pumasok sa kanyang alaala ang mga panahong kasama niya ito noong bata pa siya, kung paano siya tinuruan at ginabayan ng matanda hanggang sa siya'y lumaki. Nang maalala niya ang masasayang sandaling yun, lalo siyang nalungkot. Dahil sa nangyari, labis siyang nadismaya, akala niya ay magiging maayos na ang lahat kahit sa loob ng 10 taon pa. Sa galit, napakuyom muli ang kanyang kamao bago niya pinunasan ang mga luhang tumulo sa kanyang mga mata. Napatanong siya sa sarili kung bakit kinidnap ng Dark Knight Palace Master si Weeby, wala namang dahilan upang umatake kung ang pangunahing layunin ay ang dukutin siya. Galit niyang inisip na dahil sa pangyayaring iyon ay napilitan ang kanyang ama na umalis ng ilang panahon, at nawalan din ng kontrol ang 2nd Elder, dahil dito, naisip niyang maaaring may nagplano ng lahat ng ito. At biglang sumagi sa kanyang isipan ang 1st Elder. Samantala, makikitang nakaupo ang 1st Elder sa harap ng bintana ng kanyang silid habang hawak ang isang baso ng tsaa. Tahimik niyang iniisip ang mga nangyayari. Sa wakas, kumpleto na ang palitan, nakuha na ng Dark Knight Palace ang apoy na kanilang nais. Gaano man kalawak ang paghahanap ng pinuno ng angkan, mahihirapan pa rin silang matagpuan ito. Ngayon na ang tamang oras upang palawakin ang kanyang kapangyarihan. Kailangan niyang tawagan ang mga taong nais tumulong sa kanya. Tila hindi na naniniwala sa kanya ang pinuno ng angkan ng Namgang, kaya maaaring wala ng saysay ang karagdagang pakikipag-usap dito. Ngunit iginiit ng 1st Elder sa kanyang sarili na walang problema, sapagkat ang lahat ay umaayon pa rin sa kanyang plano.
Naputol ang kanyang pag-iisip nang bigla siyang napaubo. Nang tingnan niya ang kanyang kamay, nakita niyang may dugo itong galing sa kanyang bibig. Napamura siya sa inis, nasa hangganan na pala siya ng paggamit ng kanyang chi, naisip niyang kailangan na niyang kumilos ng mas mabilis. Ngunit muli na namang naputol ang kanyang pag-iisip nang may isang malakas na pagsabog na umalingaw-ngaw sa labas. Sumunod dito ang isang matinding liwanag at alon ng enerhiya na nagdulot ng pagbasag ng isang tasa ng tsaa sa kanyang mesa. Nagimbal ang First Elder at napatanong sa sarili kung sino ang may gawa nito. Agad siyang tumingin sa bintana habang umaapaw ang enerhiya sa paligid. Doon niya naramdaman ang pamilyar na aura, ang enerhiya ni Gu Cholan, ang ama ni Yang Chun. Akala pa naman niya ay umalis na ito kasama ang First Sword Unit. Nabahala siyang isipin na maaaring natuklasan na ang kanyang pagkakasangkot sa insidente. Agad siyang nagmamadaling lumabas ng kanyang silid at sumigaw sa clan head, tinatanong kung ano ang ginagawa nito. Galit niyang sinabi kung balak ba nitong wasakin ang ari-arian ng sarili nitong angkan. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang bigla siyang tanungin ng malamig na tinig kung sa tingin ba niya ay siya ang pinuno ng angkan. Nagulat ang First Elder, sapagkat ang nasa harapan niya ay hindi ang clan head. Ang nakatayo sa kanyang harapan ngayon ay si Gu Yang Chun. Tiningnan siya ni Yang Chun at binati pa siya, sinasabing matagal na rin silang hindi nagkita, idinagdag pa niyang nagdala siya ng kaunting kabayaran para sa regalo ibinigay sa kanya, at umaasa siyang magugustuhan ito ng matanda. Hindi makapaniwala ang First Elder na pagkamalan pala niya ang apoy ni Yang Chun na apoy ng pinuno ng angkan. Habang dahan-daang lumalapit si Yang Chun, may naalala siyang sinabi niya noon sa First Elder nung huli silang nagkita, kaya tinanong niya ito kung natatandaan pa ba nito. Sa kanyang matalim na tingin, malamig niyang binalaan ang matanda, kung ang isang matandang asong bantay ay susubukang kumagit sa kanyang amo, wala siyang ibang pagpipilian kundi ilibing ito ng buhay. Agad na naging alerto ang First Elder at hinawakan ang kanyang espada. Sinabi niyang hindi niya alam kung bakit lumilikha si Yang Chun ng ganitong eksena, kahit na siya ang tagapagmana ng direktang angkan, hindi yun dahilan upang maging makatwiran ang kanyang mga ginagawa. Kaagad naman itong sinang-ayunan ni Yang Chun. Habang naglalabas ng apoy sa kanyang kamay, tinanong niya ang matanda kung bakit nito siya patuloy na ginagalit. Siya ay mula sa direktang angkan, at may hangganan din kung hanggang saan ang kanyang pagpapasensya. Galit niyang sinabi na bagaman hindi karaniwan sa kanya ang maging padalos-dalos, hindi niya inaasahang magmumukhang tanga pa rin ang First Elder matapos gumawa ng isang bagay na halata naman. Idinagdag pa niyang umaarte ang matanda na para bang wala siyang masyadong oras. Nang marinig yun ng First Elder, sumabog siya sa galit. Agad niyang binunot ang kanyang espada at pinakawalan ng isang napakalaking hiwang apoy patungo kay Yang Chun. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Yang Chun habang nakatayo lamang at hinihintay ang pagdating ng atake. Habang papalapit ang hiwa ng apoy, inihanda niya ang kanyang kamao na binalutan ng naglalagablab na enerhiya. Walang pag-aatubili niyang sinalubong ang atake ng First Elder, gamit lamang ang lakas ng kanyang kamao upang pigilan ito. Hindi napigilan ng First Elder ang mabahala at magulat nang mapigilan ni Yang Chun ang kanyang pag-atake gamit lamang ang kamao. Dahil dito, nagawa pa siyang asarin ni Yang Chun, sinasabing akala niya ay mas malakas na ito kung isa sa alang-alang ang husay nito. Sa narinig, hinigpitan ng First Elder ang pagkakahawak sa kanyang espada, sinabi niyang maswerte lamang si Yang Chun, sabay hamon sa kanya. Kaagad siyang sumugod at pinakawalan ng isang napakabilis na serye ng pag-atake gamit ang kanyang espada. Kasabay nito, naglabasan ng napakaraming projectile na apoy na sabay-sabay lumipad patungo kay Yang Chun. Matapos gawin yon, naging kampante ang First Elder, sa kanyang palagay, tapos na ang lahat. Sa harapan niya ay naganap ang isang matinding pagsabog dulot ng kanyang kapangyarihan. Habang unti-unting umaangat ang usok sa paligid, kalmadong ibinalik ng First Elder ang kanyang espada sa kaluban, sinabihan niya si Yang Chun na isa lamang itong mayabang na bata, maaaring nagtagumpay ito kamakailan. Ngunit isa lamang itong batang martial artist na nasa pinakamataas na antas. Habol ang kanyang hininga, sinabi niyang sapat na yon upang ituwid ang asal nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa lugar ng pagsabog, makikita ang matinding pagkasira sa sahig. Ngunit nang suriin niya ang paligid, napansin niyang wala roon si Yang Chun. Sa sandaling iyon, hindi niya namalayan ang napakabilis na pag-atake ni Gu Yang Chun. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang tagiliran. Sa tindi ng puwersang pinakawalan, napalipad ang First Elder sa malayo at nagdulot iyon ng matinding pagkawasak sa paligid habang umaangat ang alikabok. Dahil sa matinding impact, bumangga siya sa pader habang nagsusuka ng dugo. Tulad ng inaasahan ni Yang Chun,
hindi talaga magagamit ng matanda ng maayos ang kanyang kapangyarihan. Dahan-dahan siyang lumapit sa First Elder, sapagkat alam niyang hindi na maiiwasan ang mangyayari. Lubos namang nagulat ang First Elder nang malamig na sabihin ni Guyang Chun, na sira na ang kanyang katawan. Sa kanyang mapang-uyam ng ngiti, idinagdag pa niya, pero mas sira ang kanyang puso. Biglang sumagi sa isipan ni Yang Chun ang isang alaala, kahit sa hinaharap, hindi niya pa rin malilimutan ang sinapit ng First Elder sa dati niyang buhay. Ang naglalagablab na apoy ng galit na pinakawalan ng kanyang ama ay lumamon sa buong angkan ng Go. Unti-unting nasunog ang First Elder sa matinding init hanggang sa tuluyang maging isang maitim na tipak ng uling, hindi na makilala kahit ng sarili nitong mga kapatid, ganoon kalunos-lunos ang kanyang wakas. Ang alaala na yun ay hindi kailanman mabubura, ang kanyang ama ay hindi basta-bastang matandang tigre, hindi ito nagagalit ng walang dahilan. Ang ugat ng lahat ay ang labis na kasakiman ng First Elder, na tuluyang lumampas sa hangganan. Kahit hindi pa siya nasusunog hanggang mamatay sa puntong ito, alam na ni Yang Chun na kakaunti na lamang ang natitira nitong oras. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang magsalita ang First Elder. Tinawag niyang kalokohan ang mga sinasabi ni Yang Chun, tila ba'y pinapahiwatig nitong tumatanda na siya. Pagkasabi nito, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada. Ilang sandali lamang, pinakawalan niya ang isang malawak na hiwa gamit ang naglalagablab niyang talam, ngunit sa tamang sandali, nagawang makaiwas ni Yang Chun sa pamamagitan ng pagtalon sa ere. Galit na sumigaw ang First Elder, tinatanong kung paano nasabi ni Yang Chun ang mga yon. Mabilis siyang sumunod sa ere upang habulin at atakihin si Yang Chun. Sunod-sunod na hiwa ang pinakawalan ng First Elder, habang iniisip niya na narating na niya ang tugatog, ang yugto kung saan nagsisimulang lumampas ang tao sa limitasyon ng sangkatauhan, ang landas tungo sa pagkadyos. Habang umiiwas si Yang Chun sa mga atake, naisip niya na sa simula pa lamang ay may hindi matatawarang agwat na sa pagitan nilang dalawa. Ngunit bigla siyang nagulat nang mapatingin sa kanyang dibdib, may hiwa na tumama sa kanyang katawan. Sinamantala ito ng First Elder at agad muling umatake mula sa itaas. Buong lakas niyang ibinagsak ang kanyang atake at galit na isiga na tuluyan nang bumagsak si Yang Chun. Ngunit sinalubong ito ni Yang Chun gamit ang kanyang makapangyarihang Tiger Fist. Sa sandaling nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan, sumabog ang isang malakas na shockwave. Dahil dito, napatilapon si Yang Chun pababa at malakas na bumagsak sa lupa. Sa kanyang pagbagsak, agad siyang tumalon palayo sa pinangyarihan. Pagkatapos, tumingala siya sa First Elder at napaisip, tulad nga ng kanyang inaasahan. Kahit ngayon, nanghihina na ang First Elder dahil sa kanyang karamdaman, sa ganitong antas, halos hindi na nito kayang ipagpatuloy ang laban. Galit na lumapag ang First Elder at walang habas na minura si Yang Chun. Pasigaw niya itong tinuro gamit ang kanyang espada at binalaan na huwag isipin na makakatakas siya ng walang kapalit. Pinagsabihan pa niya ito, tinatanong kung inaakala ba niyang mapapatawad ang kanyang mga hindi makatarungang ginawa. Habang muling naglalabas si Yang Chun ng matinding apoy mula sa kanyang katawan, kinwestiyon niya ang sinasabi ng First Elder tungkol sa ebidensya at katwiran. Para sa kanya, maayos naman ang lahat dito, kaya anong kalokohan na naman ang ibubunga nito? Dahil dito, tinanong niya ang tungkol sa silid sa ilalim ng lupa na nakatago sa likod ng aparador ng mga libro sa pag-aaral. Para sa kanya, iyon ang perpektong lugar upang ibunyag ang maruming lihim ng First Elder. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ng First Elder sa pagkagulat, paano nalaman ni Yang Chun ang tungkol doon. Ngunit agad din niyang pinigil ang kanyang emosyon, sa matalim na tingin, pinagsabihan niya si Yang Chun na hindi na mahalaga kung paano niya iyon nalaman. Pagkatapos, inihanda niya ang kanyang sarili para sa isa pang pag-atake, sapagkat mayroon pa siyang hindi ibinubunyag. Ilang sandali pa lamang ay naglabas na siya ng matinding apoy mula sa kanyang katawan. Ngunit hindi na tinag si Yang Chun, agad din siyang naghanda upang salubungin ang paparating na pag-atake. Sa sandaling yun, sumugod ang First Elder na may pambihirang lakas at nagsalita, pinapayuhan si Yang Chun na huwag kamuhiin ng isang matandang tulad niya. Ngunit walang pag-aalinlangan, sinalubong siya ni Yang Chun gamit ang kanyang kamao. Nagtagpo ang kanilang mga atake sa gitna, na nagdulot ng malakas na bugso ng enerhiya sa paligid. Buong lakas na idiniin ng First Elder ang kanyang espada, at gayon din si Yang Chun na determinadong hindi magpapatalo. Dahil dito, inilabas ni Yang Chun ang kanyang nakatagong kapangyarihan, napasigaw siya ng malakas at nagbago ang kulay ng kanyang apoy, naging asul ito. Sa bagong lakas na ito, lalo siyang bumilis at lumakas. Sa isang iglap,
nabasag niya ang espada ng First Elder at tumagos ang kanyang suntok sa katawan nito. Dahil sa matinding lakas, napasigaw ang matanda sa sakit at napatalsik palayo, kasabay ng isang malakas na pagsabog. Matapos ang pag-atake, unti-unting nawala ang kapangyarihan sa kamao ni Yang Chun. Dahil sa sobrang lakas na kanyang pinakawalan, nakaramdam siya ng matinding pagod. Naisip niyang muntik na siyang hindi makaligtas sa sarili niyang kapangyarihan. Hawak ang kanyang kamay, napagtanto niyang ang enerhiya ng Blood Chi, ang dahilan kung bakit niya nagawa yon, ngunit ayaw niya sanang gamitin ito dahil sa matinding epekto o recoil. Naputol ang kanyang pag-iisip nang magsalita ang First Elder. Sa kabila ng kanyang kalunos-lunos na kalagayan, nagulat ito sa kapangyarihan ni Yang Chun, lalo na sa asul na apoy. Galit nitong tinanong kung paano niya nagagawa ang ganoong bagay. Sa kabila ng lahat, kalmadong lumapit si Yang Chun at nagsalita. Inilahad niya na dahil sa mabigat na krimen ng paggamit ng panlabas na puwersa upang saktan ang pangunahing pamilya, at sa tangkang pananakit sa isang direktang kamag-anak, nararapat lamang na pagbayaran ito ng First Elder. Matatag niyang ipinahayag na ang posisyon nito bilang First Elder ay formal nang inaalis, kasabay nito, muli niyang tinipon ang lakas sa kanyang kamao upang tuluyang tapusin ang lahat. Makikita sa mukha ng First Elder ang matinding takot at pagkabahala, nalilito itong nagtatanong kung paano niya ito nagawa. Habang sa refleksyon ng kanyang mga mata ay makikita ang paparating na malakas na kamao. Sumunod ang isang napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong paligid. Sa kabilang dako, makikita si Weeby na paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Yang Chun, bakas sa mukha ang iniis, at sinasabi na huwag bulihin ang kanyang kapatid. Bigla siyang napaupo at sinabi na siya lamang ang dapat mangasar sa batang yon. Nang tuluyan siyang magising, napagtanto ni Weeby na panaginip lang ang lahat. Hindi siya makapaniwala na kahit sa panaginip ay lumilitaw pa rin ang masungit na maliit na pusa na yon. Bigla siyang napalingon ng makarinig ng tawa, may isang matanda na nagsabing sa wakas ay nagising na rin siya, at tila nagkaroon siya ng masamang panaginip. Tinanong ni Weeby kung sino ito, ngunit kalmadong sinabi ng matanda na isa lamang siyang walang kapangyarihang matanda. Dagdag pa nito, kakagising lang ni Weeby kaya natural lamang na mausisa siya sa lugar na ito. Tinanong siya ng matanda kung naalala ba niya ang nangyari. Habang iniisip ang mga nangyari, napagtanto ni Weeby na siya ay inambos ng Dark Knight Palace Master, ibig sabihin, nasa loob siya ngayon ng Dark Knight Palace. Agad niyang naisip na kailangan niyang kumawala sa pagkakatali sa kanyang kamay, ngunit may isang lilang enerhiya ang pumipigil sa kanya, at sa tuwing susubukan niya, matinding sakit ang kanyang nararamdaman. Dahil dito, napadapa siya sa sahig. Tinanong siya ng matanda kung bakit siya masyadong alerto at pinayuhan siyang huwag munang gumalaw at manatili sa kanyang posisyon. Nainis si Weeby, ngunit sinabihan siya ng matanda na huwag siyang magkamali, hindi siya ang kalaban, pareho silang bihag ng Dark Knight Palace. Idinagdag pa nito na hindi ordinaryo ang kalagayan ni Weeby, dahil hindi yun basta matitiis ng simpleng lakas ng loob. Habang nahihirapan, napansin ni Weeby na parang hindi niya maramdaman ang kanyang mga pressure point. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang gamitin ang kanyang internal energy, isang napakalakas na alon ng sakit ang bumabalot sa kanya. Sinabi ng matanda na pagod na siya at muling matutulog, binanggit din ito na naroon ng Sword Supreme, at malamang ay darating din si Yang Chun sa lugar na yun sa lalong madaling panahon. Pinayuhan siya ng matanda na magpahinga muna, bigla nitong tinanong kung ano ang gagawin niya kung mawala ang bagay na nasa kanyang bulsa. Ikinagulat ni Weeby kung paano nito nalaman ng matanda. Muli niyang tinanong kung sino ba talaga ang matanda, ngunit sumagot lamang ito kung bakit paulit-ulit niyang itinatanong yon. Saglit na nag-isip ang matanda at sinabing maaari na lang siyang tawaging, Mok, na tahimik si Weeby. Sa isip niya, napakasama ng sitwasyon, bakit narito ang isang tulad ng Dark Knight Palace Master sa Jinchen, kailangan ba niyang maghintay dito hanggang may dumating na tutulong sa kanya? Napatingin siya sa matanda na ngayon ay natutulog na. Naisip niyang mabuti na lamang at mukhang hindi pa nito natutuklasan ang gamit sa kanyang bulsa, ngunit nagtataka pa rin siya kung paano ito napansin. Naalala ni Weeby na ibinigay niya yun kay Yang Chun, ang tinatawag na Heavenly Path Beads, isang napakahalagang bagay. Tahimik siyang nanalangin na sana ay hindi pa alam ni Yang Chun kung paano ito gamitin. Matapos ang ginawa ni Yang Chun sa First Elder, agad siyang pinagalitan ng mga matatanda ng Go Clan, habang papaalis ang pinuno ng angkan. Nabanggit nila na pinatay niya ang First Elder nang walang pahintulot. Dahil dito, napatanong sila kung may katuturan ba ang sitwasyong ito, kahit pa siya ay mula sa direktang dugo, tila hindi nila maaaring palampasin ang kanyang ginawa. Napagdesisyonan nilang parusahan siya ng mabigat upang magsilbi itong aral at matauhan siya,
bilang kaparusahan, ipinakulong nila si Yang Chun. Habang siya ay nakatanaw, bigla siyang napalingon nang may magsalita tungkol sa kaguluhang naganap. Ilang sandali pa, dumating ang second elder at ipinaliwanag na nagkagulo ang ikatlo at ikaapat na elder hinggil sa kung paano siya didisiplinahin. Nagtanong si Yang Chun tungkol sa nangyari, dahil ang mga matatandang iyon ay hindi na aktibo. Nag-alala siya sa second elder at tinanong kung tama bang kumilos siya agad, dahil dapat ay nagpapahinga pa siya ng matagal. Ngunit sinabi ng second elder na wala siyang magagawa, dahil hindi siya dumating noon, wala siyang ibang mapagpipilian kundi kumilos at pumunta ng mag-isa ngayon. Binanggit ni Yang Chun ang kanyang pagkadismaya, ngunit sinabi niyang sigurado siyang nainip lang ito. Inamin naman ng second elder na yun nga ang nangyari, ngunit may kailangan pa siyang asikasuhin ng mabilis. Kasabay nito, bigla siyang nagsuka ng dugo. Dahil dito, agad siyang tinanong ni Yang Chun kung ayos lang siya. Habang nakaluhod, iginiit ng second elder na wala siyang problema. Pagkatapos, tinanong niya si Yang Chun kung bakit nagdudulot ito ng napakaraming gulo, gayong wala naman na itulong ang matandang ito. Idinagdag pa niya na mabuti na lamang at wala si Juliet, kung hindi, mahihirapan siyang ipaliwanag ang nangyari. Sumagot naman si Yang Chun na maipapaliwanag niya ang lahat sa tamang oras. Napatingin ang second elder at humingi si Yang Chun ng pahintulot na magtanong kung ano ba talaga ang eksaktong nangyari sa front lines. Ipinaliwanag niya na habang ginaganap ang pagpupulong ng Dragon at Phoenix sa Henan, may kakaibang pangyayari sa front lines. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng isang tarangkahan patungo sa Demon Realm, isang lugar na lubhang madilim. Habang katabi niya si Weeby, tinanong niya ito kung may iba pang katulad na kaso sa ibang lugar. Ipinaliwanag ni Weeby na ito lamang ang may ganitong pangyayari. Napahawak ang second elder sa kanyang baba at napag-isip-isip na kailangan niyang iulat ito sa pinuno ng angkan. Sa kabila nito, sinabi niyang maaaring ito na ang simula ng pagbubukas ng tunay na kaharian ng demonyo. Napatingin si Weeby sa kanya, puno ng kuryosidad tungkol sa tunay na tarangkahan ng Demon Realm, kahit wala pang mensahe mula sa Shaolin. Bago umalis, sinabi ng second elder na mas mabuting maghanda sila kahit hindi pa ito ipinapahayag ng Heavenly Eye. Sumang-ayon naman si Weeby. Hindi pa nakakalayo ang second elder nang bigla siyang tawagin ni Weeby. Tumugon naman siya agad at sinabing huwag na itong mag-alala tungkol kay Yang Chun dahil ayos lamang ito. Ngunit sa sandaling yon, may kakaibang naramdaman si Weeby sa paligid. Lumingon ang second elder at tinanong siya kung may iba pa ba siyang gustong itanong. Agad itong itinanggi ni Weeby at sinabing wala na. Habang pasan ang kanyang espada sa balikat, nabanggit niya na walang araw na hindi siya nag-aalala para sa kanyang kapatid. Sana raw ay hindi ito nagdudulot ng gulo matapos pumunta sa Henan. Natawa ang second elder at ipinagtanggol si Yang Chun. Tinawag pa niya si Weeby na pasaway, na minsang sinunog ang buhok ng kanyang mga kasamahan sa ensayo. Biglang may napagtanto ang second elder, hindi pa niya nasasabi kung saan nagpunta si Yang Chun, kaya paano nalaman ni Weeby na nasa Henan ito? Pagkasabi nito, biglang nakaramdam ng kakaiba si Weeby. Naisip lang niya na maaaring pumunta si Yang Chun sa assembly ng Dragon at Phoenix sa ganitong panahon ng taon, kasabay nito, isang madilim at lilang enerhiya ang papalapit sa kanya. Naging alerto ang second elder, agad niyang niyakap si Weeby at tumalon palayo sa paparating na pag-atake. Pagbagsak nila sa lupa, nagulat si Weeby sa biglaang pangyayari, nagulat din ang second elder, sapagkat matagal na mula nang huli niyang makita ang ganitong uri ng pag-atake, ang Pure Flame Fist. Nanlaki ang mga mata ni Weeby sa kanyang nasaksihan. Bigla na lamang may dumating na nilalang na may taglay na madilim na enerhiya. Ipinahayag nito na nakita niyang buo pa rin ang kasanayan ng second elder. Agad naman siyang nakilala ng second elder bilang Dark Knight Palace Master. Binanggit ng Dark Master na ito ang unang pagkakataon na nagkita silang muli mula nang gumawa sila ng kasunduan. Naging alerto ang second elder. Ipinaalala niya ang kanilang kasunduan, na hindi nito ipapakita ang kanyang nakakadiring mukha. Tinanong niya kung ano ang dahilan ng pagpapakita nito ngayon. Habang nagsasalita, naglabas ang Dark Master ng madilim na enerhiya mula sa kanyang kamay at ipinaliwanag na marami siyang kailangang gawin, kaya napagdesisyonan niyang sirain na ang maliit na kasunduang iyon. Pagkatapos, tumingin ito sa unahan at nakita si Weeby, ang tunay nitong pakay. Dahil dito, agad kumilos ang second elder. Tumalon siya sa ere at ibinagsak ang kanyang kamao sa lupa. Isang napakalakas na kapangyarihan ng damaloy sa lupa patungo sa Dark Master. Sa tindi ng lakas, nagkaroon ng matinding pagsabog, ngunit mula rito, isang lilang enerhiya ang kumawala at tumama sa tagiliran ng First Elder. Sa kanyang nasaksihan, napasigaw si Weeby sa takot at pag-aalala para sa Second Elder.
Ngunit bigla siyang napahinto, bakas ang takot sa kanyang mga mata nang may lumitaw na aninong kamay sa kanyang harapan. Doon nagwakas ang kwento ng Second Elder, isang trahedyang hindi niya naprotektahan si Weeby. Matapos niyang ikwento ang lahat kay Yang Chun, tumayo ang Second Elder, sinabi niyang iyon lamang ang kaya niyang ibahagi, wala na siyang magagawa sa ngayon, kaya mananatili na lamang siya roon hanggang sa makabalik ang pinuno ng angkan. Ibinahagi rin niya na ang tatlong babaeng kasama ni Yang Chun ay labis na nag-aalala, lalo na ang kanyang katulong na si Sola, na walang tigil sa pag-iyak. Natapos ang kanilang pag-uusap at umalis na ang Second Elder, pinayuhan niya si Yang Chun na magpahinga ng mabuti at magkikita na lamang sila kinabukasan, sumang-ayon si Yang Chun at umaasang makakabalik ito ng ligtas. Pagkaalis ng Second Elder, humiga si Yang Chun, naisip niyang tama ang lahat, marahil ay nag-aalala lamang ang lahat, ngunit hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Bigla siyang napatingin sa itaas nang lumitaw si Cheo, sinabi nito na kung ganoon kalaki ang kanyang pag-aalala, bakit hindi na lang siya lumabas, hindi naman nakaselyo ang kanyang pressure points, at kaya naman niyang sirain ang pinto at umalis, ngunit ipinaliwanag ni Yang Chun na kung lalabas siya, tiyak na pagagalitan lamang siya ng Second Elder, bukod dito, hindi rin makakatulong ang paglabas niya sa paghahanap sa kanyang kapatid. Dagdag pa niya, ang Sharp Mountain Range na naitala sa sekta noon ay hindi rin ang tunay na lokasyon ng palasyo. Kaya sa huli, kailangan na lamang niyang maghintay hanggang matagpuan siya ng kanyang ama at bumalik. Napaisip siya sandali at napatanong kung gaano pa siya katagal mananatili sa kulungang yun. Lumipas ang ilang araw, binilang ni Yang Chun na ika-4 na araw na niya sa kulungan. Hindi siya makatulog dahil sa labis na pag-aalala, napag-isip-isip niya na ito pala ang pakiramdam na nakakulong, habang nag-iisip, may napansin siyang isang kwintas sa sahig. Napagtanto niyang ito ang bid na ibinigay ng kanyang kapatid noon, nagtaka siya kung nahulog ba ito mula sa kanyang pouch. Inis niyang pinulot ito, nagtataka kung bakit siya binigyan ng ganoong bagay. Hinawakan niya ito ng mahigpit, at aksidenteng na-activate ang kapangyarihan nito, biglang nagkulay dilaw ang isa niyang mata. Nagulat siya nang magbago ang kanyang paningin, sa kakaibang paningin na yon, nakita niya ang lokasyon kung saan nakakulong si Weeby. Hindi lamang yun, natuntun din niya ang kinaroroonan ng Dark Knight Palace. Nakatago ito sa isang madilim at maulap na kabundukan, hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Pagkatapos nito, bumagsak siya sa sahig, agad siyang tinanong ni Cheo kung ano ang nangyari. Habang pawisan, ipinaliwanag ni Yang Chun ang lahat mula sa pagkakakulong ng kanyang kapatid hanggang sa lokasyon ng madilim na kabundukan at ang Dark Knight Palace, ngunit sinabi ni Cheo na wala siyang nakita ni anumang katulad nito. Bigla niyang naalala ang isang lugar, isang maulap na hanay ng kabundukan sa gitnang kapatagan. Isang lugar kung saan ang makapal na hamog ay mula sa isang puting uri ng demonyong halimaw na nasakop noong unang panahon, nanatili ang hamog na yun sa loob ng daan-daang taon, napagtanto niya, ito ang Madong Mountain Range. Dahil dito, tinanong siya ni Cheo kung ang bagay bang yun ang dahilan kung bakit nakakakita siya ng kakaiba, agad naman itong kinumpirma ni Yang Chun. Ngunit sinabi niya, kahit alam na niya ang lahat ng ito, ano naman ang magagawa niya, malayo ang lugar, paano niya haharapin ang Dark Knight Palace Master? Aabutin din ng napakahabang panahon bago niya maipaalam ito sa kanyang ama. Habang iniisip ang kanyang nakaraang buhay, naalala niya ang sinabi ni Weeby, na maging masaya siya bago ito mamatay. Kaya nagpa siya si Yang Chun na tumakas mula sa kulungan. Habang winawasak niya ang posa sa kanyang mga kamay, tila nakahingi siya ng paumanhin sa Second Elder sa kanyang isipan, mukhang wala na talaga siyang pag-asa na maligtas. Kinabukasan, sa palasyo, makikita si Sola na nagmamadaling papunta habang may dalang pagkain, tinatawag niya ang First Elder na Grandpa Bear, habang hawak naman siya ni Yang Zhao. Masayang lumingon ang First Elder at tinanong kung ano ang dala niya, ipinaliwanag ni Sola na nagluto siya ng pagkain para kay Yang Chun at nakiusap kung maaari niya itong ihatid. Agad namang pumayag ang matanda, dahil pupuntahan na rin niya si Yang Chun, masaya namang iniabot ni Sola ang pagkain at nagpasalamat. Pagkatapos, medyo malungkot na tinanong ni Sola kung kailan makakalabas ang kanyang young master. Ngumiti ang matanda, hinaplos ang kanyang ulo, at sinabing huwag siyang mag-alala, malapit na itong makalabas. Naging masaya si Sola at nangakong maghahanda pa siya ng mas maraming pagkain, lalo na ng dumplings, para magustuhan ni Yang Chun. Ngunit pagdating ng Second Elder sa kulungan, bumungad sa kanya ang isang bukas na selda. May iniwang liham si Yang Chun. Nakasulat doon na natuklasan na niya ang kinaroroonan ng kanyang kapatid sa Madong Mountain Range at pupunta siya roon. Humingi rin siya ng paumanhin sa Second Elder,
Pagkabasa nito, sumiklab sa galit ang second elder at sinunog ang liham. Galit niyang iniutos sa lahat ng mandirigma ng angkan na maghanda. Nakatakas si Guyang Chun. Ipinag-utos niya na gawin ang lahat ng paraan upang siya ay mahuli. Dahil sa balitang ito, labis na nabahala sina Soyo, Bea, at higit sa lahat, si Sola.